nais po nilang mapaimbestigahan po kung ano po ang tunay na dahilan kung bakit po tumalon ang kanilang anak na si Yuan Lorenzo Magdato na isang grade 7 student, 12 years old lamang po ito, mula sa building po ng kanyang eskwelahan noong October 19, alas 11 po ng umaga. Tama. Ma'am Carlene at Sir Miguel, Opo. bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Opo. Alright. Ano po yung impormasyon na karating sa inyo dahilan doon sa paglundag ng inyong anak sa building ng eskwelahan? Ako po yung muna magsasalit. Opo. Sabi po ng advisor niya ni Yuan po, nung last examination po niya sa pang-apat po, nag-open notes daw po siya. Okay. Then, after that, pinatayo niya sa Yuan. Then, dinala niya sa Hallway. subject teacher po na si Miss Grace po. Okay. Dahil yung examination po, about po do sa computer exam po. Sa Okay. computer subject po. Then, sila po yung huling kasama nung anak namin. Pinatawan po siya ng suspension, pero hindi po nila inaamin. Okay. So, nagbukas ng notes during exam, so parang nangopya. Parang Ano? ganun po. Okay. So, dinala sa isang teacher. Opo. At ano po ulit yung teacher na pinagdalhan ng anak nyo? Subject teacher po. Subject teacher. Okay. At pinatawa ng suspension. Opo. Then, Okay. hindi po namin alam kung anong mga mabibigat na salita yung sinabi nila doon sa bata para mag-trigger po na yung bata lumundag sa 8th floor. Oh, okay. Yun po yung dahilan ng kinamatay ng bata. Okay. So, gusto niyo malaman ano ang nag-transpired? What transpired during that conversation between your son at saka yung mga teachers? Yes po, opo. Na para mag-trigger na Sa itong bata anak po. ninyo ay magpakamatay. Yes po. Okay. Ano pong sinabi ng mga teacher, ng school authorities nung makausap nyo? Sabi po nila, malumanay lang daw nila kinausap yung bata. Wala daw po sila mga bigat na sinabi. Or salitang suspension po. Pero po doon sa na-recover naming gamit ni Yuan doon sa 8th floor, iniwan po kasi niya yung gamit niya doon sa 8th floor. Pati Ang dalawang bag niya na maayos at saka yung sapatos niya. Bago po niya ginawa yon. Then meron po dong notes po na gusto may papakita po sa notes. Sige po. Ito po yung notes ni Yuan doon sa pad po. Sinabi nila wala daw silang ginamit na salitang suspension pero yung bata po may sinulat po. Okay. Then yung isang ano po yan, subject Ayan po. lesson po yan para doon sa subject teacher po. Yan po yung tabulating machine po is about computer po. Actually, parang may smiley po doon na sad. Sad sad face po. po. Tapos Down. may arrow. Pababa. I'm suspended. Opo. Opo. Tabulating machine. I'm suspended. Okay. Una, ang tanong natin kung tama ba yung parusa doon sa Yun nga violation ng bata. Diba? Opo. Kung tumutugma ba at kung yun ba talaga ang patakaran ng eskwelahan. Kausapin natin muna si Dr. Rodrigo Tomas. Siya po yung guidance counselor Rizal Technological University. And later, si Michelle Garganera, advisor Rizal Technological University. Okay, unahin siguro natin yung advisor. Mamaya na yung guidance counselor. Ma'am Michelle, magandang hapon. Sir, please answer. Ma'am Michelle? Miss Michelle? Okay. Doc Tomas, pakipasa po yung linya po kay Ma'am Michelle. Dr. Tomas. Dr. Tomas. Wala po. Ma'am, wala. Okay, si Dr. Rodrigo Tomas po yung nasa linya natin. Dr. Rodrigo Tomas, magandang hapon po, sir. Doc? Hello po? No po. Okay na po. Okay. Hello po, Doc Tomas. Magandang hapon po. Ako po. Okay. Magandang hapon po. Doc, andito po sa aming studio ngayon yung parents po ni Yuan Lorenzo Magdato, yung grade 7 student na tumalon po sa building sa eskwelahan po ninyo. Doc? Sir, Opo. Doc, do you hear me?
Loud and clear ba ang dating ko sa inyo? Loud and clear po. Loud and clear. Okay, salamat po. Now, yung bata ay nahuli na nangungopya. Tama? Opo. And nung mahuli siyang mangopya, siya po ay dinala sa subject teacher. Opo, yun po yung sabi nila. Tama, ma'am? Opo. Doc? Opo. Doc? Okay. Opo. And then, ano pong nangyari habang siya po ay kinakausap ng mga guro dahil sa kanyang violation? Ano pong napag-usapan ng mga guro at itong si Yuan Opo. dahil dun sa kanyang violation? Opo. Katulad po ng naipaliwanag po namin kahapon kay Mr. and Mrs. ang parent po ni Yuan, ipinaliwanag po ni Miss Garganera sa kanila po kahapon kung papaano po nila in-approach yun pong cheating behavior po na nakomit na nagawa po ng bata. So basically po, nilapitan po ni Miss Garganera yung bata at itinanong po sa kanya bakit po naka-open ang kanyang note. Okay. Bakit po naka-open yung kanyang notes. Okay po. Ayon po sa salaysay ni Miss Garganera, hindi po sumagot yung bata Opo. at isinara po yung notes. Okay. And then, isinumiti po yung paper niya kay Miss Garganera. Okay. Yan po yung salaysay po ni Miss Garganera. And then, sinabihan niya po yung bata na tapusin po muna yung examination po niya dahil second day pa po tomorrow Senator. Meron pa pong second batch of examination. Opo. Pinagsabihan po muna siya na sige, tapusin mo muna yung examinations mo at mag-review ka muna. Pero dinala po ni Ma'am Garganera yung bata sa advisor. Sa subject teacher po pala. Okay. Subject teacher. Anong pinakaiba po ng advisor sa subject teacher? Ang advisor po, sir, siya po yung pinaka-advisor po ng klase. Siya po yung basically ay nag-administer ng examination during exam. Okay. Ang subject teacher po ay siya po yung teacher niya sa subject na ito. Okay. Halimbawa po, computer Clear. po. Opo. Clear po. Okay Siya na po po yung yan. subject Yan, teacher. para sa kalaman ng lahat. Now, ano po yung parusang ipinataw ng eskwelahan o ni subject teacher doon po sa bata dahil sa kanyang violation? Meron po kasi kaming procedure sa Laboratory High School. Baka po kasi kailangan din pong makarating na binanggit rin po namin kahapon, Kalamam and Sir po, na ang protocol po nila kapag kikita ang isang bata na nagkakaroon ng cheating or whatever behavior po ay kinokol po ng teacher yung attention. Pagkatapos po, dadalhin po. Sige po. Saan po dadalhin? So, teacher po. Okay. Doc? Doc? Okay, iusin lang po natin yung linya, sir. Okay. Tawagan yung DepEd para kumonsulta rin tayo. Odette? Okay, Doc? Kasi dito sa papel na sinulat ng anak po ninyo, Opo. nilagay niya rito, tabulating machine, and hindi ko maintindihan kung iOS po siguro yan, sir. iOS. Siguro sa computer kasi yan, sir. and then I'm suspended. Yes. So, syempre, sir, baka inano niya na. Alam niya na. Ang tanong ko, so, maaari siguro sinabihan siya na you'll be suspended, Siguro. suspended or whatever. Kaya sinulat niya dito. Siguro. Ang tanong ko, kung tama ba yung parusa Apo. doon sa ginawa niya. Doc, Apo, sir. Paliwanag ko po. Doc, ang tanong ko lang po, Doc, para mapabilis tayo ng konti.
Siya po ba ay pinagsabihan ng mga guro o isa sa mga guro doon, nakausap niya na siya ay he is being suspended?